Ang corals, oh. Ito yung mga picture na nakikita natin minsan sa Facebook, yung parang may phobia sa mga butas. Meron pala to dito. Oh, picture. 1, 2, 3. So maya-maya ay mas tataas pa daw yung tubig dito kasi ngayon, pa-high tide pa lang. Grabe yung mga corals, talagang binuhat papunta dito. Ito parang may shell dito sa gitna. Ito ba yung perlas? Ito. Yung tinatawag ng takubo. Wow, ang ganda ng pwesto ng mga baboy ah. Kitang-kita nila. Itong magandang view. Sana all baboy. Wow, maraming isda dito. Hindi lang makita. So, nandito po tayo ngayon sa sandbar nitong Gaos Island. At maging ito ay naiba na po yung itsura. Malamang hindi ganito to bago yung bagyo. Tama ba? Oo, yan. Wala pa itong parang laging tilit na. Good morning mga Kasayap TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, ngayong araw, ibibisitahin naman po natin ang isa sa mga islang matatagpuan sa probinsya ng Bohol. So bago po natin umpisa ng ating biyahe, pakita ko po muna sa inyo itong lugar kung saan tayo ngayon. Tingnan nyo naman yung view. So nandito po tayo ngayon sa 16,000 Blossoms ng Baybay City, na kung saan matatanaw po natin mula dito yung buong lungsod ng Baybay. Ayan, yung northern part ng Leyte, yung Albuera, Ormoc. Dito naman matatanaw po natin yung 4 na isla ng Western Leyte. Yun po yung 4 islas, yung Himukilan, Mahaba, Apid, tapos yung Bigyo. Sa kabila po nito ay yung isla naman na ating bibisitahin na sakop na ng probinsya ng Bohol. So maliban dito sa mga isla ay matatanaw din po natin ilang metro lang mula dito itong rebulto ni Immaculate Conception. Ito daw yung patron ng Baybay City, kaya naman ito yung rebulto na itinayo dito sa ibabaw ng Lintaon Peak. Dito nga pala sa 16,000 Blossoms ay meron po silang entrance fee na nagkakahalaga ng 20 pesos. Kailangan lang po natin ipakita yung ating mga vaccination card. Kailangan po natin magsuot ng face mask para nga dito sa mga protocols na ipinatutupad dito sa lugar. So, wag na po natin patagalin pa. Mula dito ay magta-travel na lamang po tayo ng halos 1 oras papunta sa Bayan ng Bato, kung saan tayo sasakay ng bangka patawid naman dun sa islang bibisitahin natin ngayong araw. Okay, ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Yan, so sa ngayon medyo tahimik pa po itong area kasi hindi pa alam ng karamihan na nag-ooperate na itong 16,000 Blossoms. Nakikita nyo naman, wala pang katao-tao. At eto yung higanting rebulto. Nakaharap po siya sa sentro ng Baybay City. Yan po yung Baybay. Dito sa ating kanan, ito po yung papunta sa Baybay City. Habang dito naman sa ating kaliwa, ay ito po yung papunta sa Southern Leyte. So, tingnan nyo naman po yung dagat. Kalmado. Tamang-tama para sa gagawin nating island hopping. Ormoc Riders Club. Ayan, shoutout po natin yung ating mga kaibigang riders dyan sa Ormoc City. Matapos ang megit sa 3 oras na travel mula dun sa Leyte, ay narating na rin po natin sa wakas etong Bayan ng Bato. Dito na po tayo sasakay ng bangka, patawid naman dun sa Gaos Island. Tulad nung naging biyahe natin papunta sa Dawahon, ganung bangka din yung sasakyan natin papunta dun sa Gaos. Kasi yung Dawahon at yung Gaos ay magkalapit na isla lang yan. So ilang kilometro lang yung distansya ng dalawang isla. Boss, thank you. Thank you. Ayan, so mukhang nandito na yung bangkero natin.
Bili pa ng gasolina. Kasama ka? Hindi. Hindi ka kasama, ikaw? Hindi rin. Hindi rin. Hindi kayo kasama lahat. Pero ngayon kasama kayo dito sa video. Okay kayo, kabay? Bye-bye. So mula doon sa mainland ay naglakad kami ng ilang metro papunta dito sa area kung saan nakadaong yung bangka. Matapos ang halos 2 oras na travel mula din sa Baton Leyte ay narating na rin po natin sa wakas etong Gaos Island. So etong isla ay sakop na po ng Bohol at nasa tapat po nito yung mainland ng probinsya. Yung bangka na sinakyan natin ay umalis po muna para ihatid yung iba pa nating mga kasabay kanina, yung mga pasahero na pupunta naman sa Ubay, Bohol. Tara, let's go! Magandang araw po. Busy si sir. Para kuan. Lambay. Limasag. Alimasag. So karamihan sa mga residente na nakikita natin dito ay gumagawa ng lambat kasi nga yung mga lambat nila nasira nung nagdaang bagyo. Tingnan nyo naman yung mga tambak ng lambat na hindi na magagamit. Dahil nga sa nasa isla itong Barangay Gaos, kaya karamihan ng mga residente dito ay tanging sa pangingisda umaasa. So nandito po tayo ngayon sa sandbar nitong Gaos Island at maging ito ay naiba na po yung itsura. Malamang hindi ganito to bago yung bagyo, tama ba? Wala pa tong parang lagun sa gitna kasi purong buhangin dapat yung nandito, walang tubig. Pero ngayon nakikita na natin na parang meron na po siyang swimming pool. Oras po natin ngayon ay mag-aalas 3 na ng hapon at sa ngayon ay grabe yung init dito dahil nga sa konti na lang yung mga puno. Karamihan pa sa mga bahay na nandito ay gawa sa yero at trapal. Ito yung mga boat maker. Magandang hapon po. Ito, nasira po ba ito ng bagyo? Oo. Mga ilang linggo pa to bago matapos? Tatlo ka, tulog adlaw. Tapos ito? Malutod. Ganun din. Matapos yung bagyo, mga ilang bangka na yung nagagawa nyo? Marami na. Talagang marami yung nasirang bangka dito. Oo. Ito bangka pa yun. Ito, ayusin nyo pa. Oo. Yun pa. Kung dun sa mga sasakyan, meron tayong mekaniko. Dito naman sa mga bangka, anong tawag sa inyo? Panday. Panday din. Sila po yung pinaka-mekaniko dito sa mga bangka. Okay, sir. Thank you. Thank you. Maliban sa eskwelahan, meron ba kayo dito mga simbahan, gano'n? Meron. May palengke. Wala. Wala sa ubay sa mga mamalengke pa gano'n. Okay. Yung tubig nyo dito, galing saan? Tabay. Balon? Ayun. Hindi ba, yun sobrang lalim, oh? Hindi ba maalat? Kasi nga, napapalibutan sila ng tubig dagat. Kaya yung mga balon na magagawa nila dito ay doon din manggagaling yung tubig sa dagat na medyo maalat. Etong mga yero, saan po kayo binibili?
Ubay. Sa Ubay pa. Tapos, yung presyo nito, magkano na? 500. Tapos yung semento, magkano yung angkat niya doon? So, depende sa klase ito, 30 na po. Buti na lang, medyo okay pa yung presyo. Kasi dun sa ibang isla na pinuntahan namin, yung presyo doon ng semento doon, umabot na ng 340. Ganun. Ang karo ko pa ba may kapalit? Sino ba may karo ko? Ano? Pag-hindi. Sa layong abot sa megit 17 kilometers mula sa bayan ng Ubay sa Bohol at 28 kilometers naman mula sa mainland ng Leyte, mararating natin ang isla ng Gaos. Dito, malayo pa lang ay matatanaw na natin ang maputing baybayin, napakadaming bakawan at ilang kabahayan. Dahil nga sa linaw ng tubig na nakapalibot sa isla, kaya hindi mo nakakailanganing sumisid ng malalim para lang makita ang mga bibihirang isda na naging pangkaraniwan na sa mga mangingisdang nakatira dito. Sa lawak na abot sa megit 38 hektarya, bukod sa mga kabahayan, eskwelahan, sementeryo at simbahan, matatagpuan din sa isla ang megit 100 metrong sandbar at megit 7 hektaryang lagoon na puno ng mga bakawan. Samantala, sa kabila ng napakagandang katangian ng isla, bibihira lang daw itong mapuntahan at mabisita ng mga turista dahil nga sa iilan pa lang ang nakakaalam sa taglay na ganda ng Gaos Island. So makikita po natin dito yung mga naglalaki ang bakawan na nakalbo na dahil sa lakas ng storm surge dito. Nakalbo siya dati pero ngayon yan, may mga bagong dahon na, bagong pag-asa na sa susunod na mga buwan ay unti-unti nang magbabalik yung ganda nitong isla. Wow, ang ganda ng pwesto ng mga baboy ah. Kitang-kita nila itong magandang view. Yan. Sana all baboy. Wow. Oh, maraming isda dito. Hindi lang makita. So may part pala itong isla na kung dadaanan natin ay kailangan nating tumawid dito sa napakalinaw na tubig. Yan. Napapalibutan po ito ng mga bakawan. Medyo malalim pala dito. May picture rin eh. Yan. Oh, picture. 1, 2, 3. So maya-maya ay mas tataas pa daw yung tubig dito kasi ngayon pa high tide pa lang. Etong corals, oh, tingnan nyo naman. Ito yung mga picture na nakikita natin minsan sa Facebook, yung parang may phobia sa mga butas. Yan, meron pala to dito. Oh. Kakaiba. Wow. Tingnan nyo yung mga corals. Kusa lang to napunta dito. Oo. Doon pa yun sa galing sa dagat na ano lang yan ng ano. Ng udet. Grabe, yung mga corals talagang binuhat papunta dito. Ito parang may shell dito sa gitna. Ito ba yung perlas? Yung tinatawag niyan takubo. Ah, ito pala yung taklobo. Stage talaga. Talaga? Galing to sa Dawahon? Etong buong bakal na to, galing pa daw po yan dun sa Dawahon. Grabe, mula Dawahon hanggang dito, abutin pa ng 15 hanggang 20 kilometers. Pero tingnan nyo naman, inanod siya papunta dito. Grabe ka, Odette. Oras po natin ngayon ay pasado alas 4 na. At saktong-sakto, naikot na po natin yung buong isla. At yun, kararating lang nung bangka na sasakyan naman natin pabalik dun sa mainland ng Leyte. Gusto sana nating masubukang manghuli ng isda kasi ayon sa kanila, sobrang ganda daw. Yun, mayaman daw yung dagat dito na nakapalibot dito sa Gaos Island. So, subukan po natin yan sa susunod na mga buwan. At yun, sana ay bumalik na ang dating ganda ng dagat dito sa Gaos Island. Okay, maraming salamat. Yan. Maraming salamat ha sa pag-tour sa amin Okay lang. dito. Pambili nyo ng ulam. Salamat. Okay, okay. Okay na yan. Snack nyo yan.